Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Shoutout sa inyo lahat, ha? Grabe itong grabe. Hiningal. Grabe, no? Oo. Duterte sa 2025, 2028 election. Naku po. Aban ako. Grabe to. Tongin, maraming mag-iiyakan nito. Maraming mag-iiyakan nito. Oo. Utang ina nga ngayon eh. Alam nyo ba? Ito, mamaya na tayo mag-shoutout pagtapos ng live, ha? Pagpatapos na, ha? Grabe. Tangin na. Yung may patawag daw na pa-meeting sa mga bayaran vlogger. Biglang emergency meeting. Ayop. Biglang emergency meeting ang mga putragis. Oo. Grabe talaga, biglang nagpa-emergency meeting sa sinabi ni Pipi Sara. Taktay na. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang isang linggo kasi sa Dugyot Vloggers kasi, pag hindi pa, linggo-linggo iba-iba script niyan eh. So ibig sabihin, dahil hindi pa tapos yung linggo ngayon, biglang binago yung script. Oh, mga vloggers, eto, ganito ha. Banatan nyo ng banata ng magkakapatid ng mga Duterte. Kasi delikado tayo dyan. Delikado tayo sa mga yan. Naku po, siraan nyo na agad dyan. Siraan nyo na. Oo, yung mga dati nilang mga kaso, ilabas nyo. O yung yung 50 billion, yung confidential fund, tsaka yung siraan nyo na. Kailangan isang linggo, straight yan ng content nyo, ha? Kailangan yan ang content nyo. Wala kayong ibang content kundi siraan lang Duterte. Delikado tayo dyan. Grabe, biglang emergency meeting, guys. Oo, biglang emergency meeting, ha? Tapos, eto pa pinakamalupit. Wala silang merienda. Ay, sorry. Hoy! Tamba. Yung mga vlogger mo, ba't di mo pinapamerienda? Gago! Pameriendahin mo naman ba? Aba naku. Huwag gano'n. No. Grabe, biglang palit daw ng script, mga, paano ba yun, ha? Eto, ha? Pinapatawag tayo, ha? Hindi ko kayang gayahin yung boses ni Kalbo, eh. Hindi ko kayang gayahin yung boses, eh. Eto, ha? Kas-to-kas. Wala pang hindi pa tapos ang buwan, may kas-to-kas na tayo. Ang gawin, promoto, tamba, tapos siraan ng mga Duterte. Yan kas-to-kas. Wala nang 15-30. Kas-to-kas to, rektahan na, wala nang ganon. Kailangan mag-stick lang kayo sa magkakapatid na Duterte, ha? Kailangan direct to the point, ha? Gano'n, wala nang 15-30, wala nang ganon. Anak ng teteng, puta na, kinabahan ang mga yudipunggol. Kinabahan ang mga yudipunggol. Ha? Kailangan, kastukas. Kastukas kailangan, ha? Ganito gagawin nyo. Kapag, live kayo bukas, o kaya upload, kailangan direkta kay, banata ng mga Duterte. Kailangan ganun, ha? Kailangan. Grabe, lupit talaga, no? Punta na, ginimbal ni BP Sara. Ginimbal ng mga Duterte ang nananahimik na na bansa na Pilipinas ngayong araw na ito. Grabe talaga. Palakpakan naman muna ta. Pulong Duterte, Senator. Tatay Digong for Senator. Tapos Basti Duterte for Senator. After 3 years,
President Basti Duterte. Naku. Nakakawin. Naku po. Ang masama ho nito, no, ay bigla pong i-stop ni Tamba ang kanyang ayuda. At dahil dito sa balita na to, yung sinasabing 42-49 na pagbaba ng bigas, kanselado na. Ha? Kanselado na po ang kanselado na po ang tawag dito, ang 42.59 na bigas. Dahil po sa mga sinabi ni VP Sara. Gago! Aba, pinsan, kailangan mo ng makuha yung pondo next year na 6.2 trillion. Aba, mayayari tayo niyan. Pag hindi mo agad kinuha yan, baka bigla tayong mapalitan. Gago! Diba? Oo, yung 6.2 trillion na di umano pinaplano na magpinsan na kukunin na yung budget na next year, 2025, ay mukhang mapapaaga. Gago! Dahil nga ay tawag dito ay biglang sa announcement ni Bibi Sara na 3 Duterte or 4 or mahigit pa ang tatakbo sa 25 and 28 election. Naku po, aba naku. Gago! Biglang kinabahan si Tamba. Wala na. 42, 49, wala na. Hindi na, cancel na. Wala na, cancel na. Cancel na yan. Hindi natin nahayaan na papakinabangan lang tayo ng mga tao. Dapat tayo ang pakinabangan, hindi lang sila. Dapat tayo lang ang makinabang sa mga tao. Hindi yung tayo yung pinapakinabangan. Yung ayuda dyan, kanselado na ayuda. Yung mga ayuda dyan sa parting yung mga dadalhin dyan sa parting Bicol, Pampanga, sa cancel. Full blush. Ha? Yung mga vlogger natin dyan, double time. Mag-upload kayo 5-10 sa isang araw. Hindi ko nagagawing Hindi ko nagagawing 15-30 ang sahod nyo, ha? At may additional na 10K, 10 isang araw na live. Ha? Hindi po pwede yung isang upload lang. Kailangan 3, 2. May kabe, na? May kabe, ganito. Total, ikaw ang pag-asa at ikaw ang tatay, lolo ng mga dugyot vloggers. Ganito, may kabe, yung 2 upload mo sa kabilaan channel mo, gawin mong 3-4. Banatan mo, ipalusob nyo ang kay OJC. Ha? Ipalusob niyan. Hindi po pwedeng ganyan para masira lalo ang mga Duterte. Puta, biglang nataranta ang mga siraulo, no? Hindi, eto nga, ayon po sa intel natin, ay bigla nga po doon nagpatawag ng emergency meeting. Etong si Calvo at yung iba pang mga leaders ng kani-kanilang mga maraming salamat ating Karen May. Thank you. Ng kani-kanilang mga leaders sa kani-kanilang mga sa kani-kanilang mga GC. At nag-declare nga daw na may additional agad na bayad. Pwera pa daw dun sa 15-30 na bayad sa kanila. At ang announcement, kailangan gawing 4 or 5 ang upload sa isang araw. Naku po! Gago! Maraming salamat po, Matsusaki, Rita. Ha? Ganon ang protocol. Ayop na yan. Nakawawa si Tamba, biruin mo, ha? Umikot kung saan-saang lugar si Tamba, tapos nagulat sila na lahat pala ng Duterte tatakbo. Tapos sa 2028, ang magiging kalaban ni Tamba ay si Basti Duterte.
Ibig sabihin po nito, mga kaibigan, kung tatakbo si Pulong, tatakbo si Tatay Digong, tatakbo si Baste for senator, this is wow, English nitong 2025 Senate election, aban ako, lalawak ang kapit ni Bibian. Gago! Bibian talaga. Ay, shoutout Ma'am Karen. Salamat po. Salamat. Ha? Naku po, grabe to, no? Nai-imagine ko, 2028 Basti Duterte for president, no? For president. Tapos, ang vice president, si Robin Padilla. Aban ako, ang ganda nun. Okay, Jaruski, ano yan? Ha? Aban ako. Lalakas ang kapit namin kasi lalakas na kapit ni Bibian. Gago! Ay! Ha? Aban ako. Oh, ano, Panilo? Ano na? Lolo Panilo, anong masasabi mo dyan? Grabe nga. At eto nga, no, siyempre, yung ginagawa ngayon yung balita nga ngayon na talagang gumimbal sa Pilipinas ay siyempre maraming mag-a-against diyan. Especially at lalong-lalo na ho doon sa mga tansu vlogger. At siyempre nandiyan din po yung mga bataan ni Ma'am Shitars katulad ni Kato Nying, Gago! ni Mike Abe, at yung iba pa. At ayun nga, no, bigla nga pong, dito kayo magtataka. May isa pong istasyon. Hindi ko na lang babanggitin ko anong network Basta, nareaksyonan ko siya nung nakaraan. Nandun si Panocchi. Oo. Nandun si Panocchi, no? So, ang ginawa nung network, kakalive lang. Kasi, di ba, ang mga network, katulad ng Sabanateros, di ba, may kanya-kanyang oras. So, hindi ka pwedeng i-adjust mo yung oras mo or nakapag-live ka na kanina tapos magla-live ka ulit. Katulad sa Banateros, hindi pwedeng gawin. Pero wag ka, ha? May isa pong network dyan, tapos na hong mag-live. Nung nalaman po nila yung balita kay BP Sara, bigla ulit nag-live. Sabi ko po tayo, para lang banatan, ha? Para lang banatan at magpa-impress sa administrasyon. Siyempre, biglang umakyat na naman doon si Panocchi. Dakdak na naman ang dakdak. Okay, yan, wow, wow. Kitang-kita nyo na, alam nyo na. Ganyan ang motibo ng mga Duterte. Sabi dun sa live nila. Ganyan ang motibo ng Duterte. Ganyan sila kasakim, sabi. Tunay na takot lang kamo kayo. Oo, kaya nawindang kayo. Di siguro ito natatawa ako siguro. Siyempre kakatapos lang ng live, siguro mga 3 hours, 2 hours. Biglang nag-live ulit, bigla silang pinag-live ulit. Siguro hindi pa nakakaapak sa bahay nila, biglang balik sa kotse yun. Biglang bumalik sa kotse, oy. Hello. Uncle, anong tawag nung reporter sa kanya? Uncle, basta Uncle ang tawag sa kanya. Uncle, magla-live daw tayo kasi may nilabas si BP Sara na tatakbo daw ang mga Duterte sa 25 at 28 election. Ako po. Kakalive lang natin Hindi, pwede mag-live tayo ulit kasi mahirap na. Kailangan natin magpa-impress sa kay Marcos at kay Tamba. Ayun. Nagulat ako, kakalive lang, nag-live ulit. Ay, grabe yung mga network ngayon, Ang lulupit niya. Ang lulupit niyo, grabe, tindi talaga. Nawindang sila, Siguro, parang biglang, alam mo yung si Tamba kapag ini-interview, di ba? Parang laging puno yung bibig. Siguro biglang gumano, Putang na, yari ako nito. Yari ako nito. wala akong ligtas dito. Masisira ang pagiging prime minister ko. Gago! Maraming ahad lang sa akin. TV5 yun, hindi. No, hindi TV5. Basta yun reactionan ko nung nakaraan na andun si Uncle Panocchi.
Gago! Oh, yung yung di umano ay ano ba to? Legendary political analyzer. Gago! Yung yung naglabas ng picture ni Banat Bay, tsaka ni Pastor Apollo Kibuloy na kesyo nasa na daw, nasa ibang bansa na daw si Pastor. Ito lang, kakatapos nyo lang ng live nyo, biglang nag-live ulit. Ayit na yan. Lupit! So, eto, may papanoorin tayo ditong video. Tingnan natin yung mga balita dito. Balita po ng kaliwat kanan ng mga balita ngayon. Grabe, putok na putok ang media ngayon, guys. Lalo na to. Ito pa, BP Inday Sara, masisira lang pag sumama. Sumama saan? Takot kayo sa maisog rally? O akala nyo ba, akala ko ba si Rana, Mike Abe? Ano na naman ba to? Mamaya ka na, Mike Abe, dito muna ako. Wala pa ako sumbod para banatan ka. Mamaya ka sa akin, hayop ka. Ha? Gago! Ano na naman yung mga pinagsasabi mo diyang inayupak ka? So eto. Hello. So guys, pangina. Ito nga, ayos sa ginawang mga thumbnail ng network sa mukha ng mga Duterte ba? Ano to? Mga network, kumayos kayo ba? Tayo na ginawa. Wala bang maayos-ayos na mga picture? Tingnan mo yung ginawa nyo kay Mayor Basti, tatlong Duterte sa Senado. Question mark. Ba't question mark? Takot kayo, no? Okay, play natin. Magiging aktibo ang mga Duterte sa 2025 midterm elections. Gusto raw kumandidato ng senador si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang dalawa pang anak. Tila nagpaplano na rin sila sa 2028 elections kung saan tinitingnang ipanlaban sa pagkapangulo si Mayor Baste Duterte. Sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Okay, balita mo. Tatlong Duterte ang nagbabalak maging senador sa 2025 midterm elections. Kinumpirma yan mismo ni Vice President Sara Duterte sa isang event kanina sa Cagayan de Oro City. Kaya pala nagpa-emergency meeting. Senator, yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, senator, si Sebastian Duterte. So tatlo ang Duterte next year for senator. Yes, tatlo ang Duterte next year. Tamba! Udlot ang pangarap na maging prime minister. Tamba! Udlot prime minister pangarap. Kaya pala nagpa-emergency meeting itong mga kumag na to. Ay, ganito gawin nyo, ha? Yung mga dating mga issue ng Duterte, ibato nyo lahat yan buong isang linggo. Ha? Ibato nyo lahat yan. Kailangan direct to the point. Murahin nyo na kung murahin nyo. Gago! Grabe, puta ina. Kailan ba? Ito, totoo, pera biro, pero kabado sila dito. Puta na, puro Duterte to, guys. Ha? Alalahanin nyo, ha? Si Tatay Digong pa lang ang nakaupo bilang presidente. Wala siya nun, wala si BP Sara, wala si Baste, wala si Pulong. Pero tingnan mo, ha, tingnan nyo, hindi nakaporma ang mga korap na mga nakaupo sa administrasyon. Pero ngayon, paano na lang kaya? What if lang naman, what if? In Tagalog, paano kaya? Tama ba? Tama ba yung Tagalog ko? Okay. No? Na Duterte, tatlong Duterte nasa Senado, si BP Sara hindi na daw tatakbo. Sabihin na natin dalawang Duterte ang nasa Senado, tapos ang presidente pa ay isang Duterte, tapos ang vice president ay si Robin Padilla. Naku po! Wala na, tapinis na. Tapos na ang maliligayang araw ni Tamba. Gago! Ay, utangin lang yan. Ang sakit nun, no? Masakit yun, guys. Pag nangyari yun. Kasi isipin nyo, ha, nung panahon ni Tatay Digong, wala talagang nakaporma ng mga kurakot. Ang dami pang nakulong nun. Si De Lima, si Trillanes. What if na kung si Basti naman ang maging presidente? At alam ko naman na
talagang magiging solid ang suporta natin dyan, mga Duterte supporters, di ba? Press 1 kung ano, di ba? Kahit na senator, kung sino man sa mga Duterte ang umakyat bilang presidente or tumakbo bilang presidente or senator, alam ko na talagang solid ang suporta natin sa kanila. Tama ba ako? Tama ba ako? Press 1 nga, t-shirt ang live ko, charot. Ha? Diba? Puta na, isipin nyo yun ha. Kung si Tatay Digong pa lang ay napatino, hindi ko naman siya minamalit si Tatay Digong ha. Hindi ko po wala akong galon. Baka gawa na naman ako ng issue ng mga dramatirus dyan. No. Kung halimbawa, titignan nyo lang maigi, isipin nyo lang maigi na si Tatay Digong pa nga lang noon. Puta na, ang daming tumino sa Pilipinas. What if na lang kung may isang Duterte sa pagiging presidente, tapos mga senator, puta na, linis lahat yan, guys. Yung mga katulad nila Ontiveros, nila sino ba to? Sino yung ibang mga boplax ng mga senador dyan? Ay nako, limas yan, guys. Pahiya lagi yan. Oo, ako na nagsasabi sa inyo, talagang iiyak yan. Luluha ng dugo yan. Okay, tuloy natin to. Dagdag pa ni VP Sara, si Davao City Mayor Baste Duterte ang tinitingnang tumakbong Pangulo sa 2028 elections. Habang ang bise, babalik daw sa pagkaalkalde ng Davao City. Hindi na idinetalye pa ni VP Sara kung kailan siya babalik sa pagka-mayor, lalo't tatakbong senador si Baste. Sa kabila niyan, nilinaw ng bise na hindi siya magbibitiw bilang pangalawang Pangulo ng bansa. Ayon sa ilang... Hindi magbibitiw. Naku, magagalit ang mga tansuan dito. Oo, supalpal sila dito. Ang tagal na nilang Naku, magde-declare na naman sila ng rally sa Port Bonifacio nito. Marami na naman ang makikickback ni Mema Alicia dito. Gago! Marami na naman makikickback ang magiging leader ng rally sa Port Bonifacio nito. No? Malamang sa malamang may mga magrarally niyan. Oo, tutulig sign nila tong sinabi ni BP Sara na tatlong Duterte na mag-aama, magpapamilya ang magiging senator or president or tatakbo, no? Sinur mo na agad, Jay, grabe ka. Sure, para sa akin, sure bull yun. Swak na swak yun. Si Basti Duterte, maging presidente. Isipin nyo na lang kung gaano kaganda ng Davao. What if lang namang nagawin, no, na mangyari. Sa tutusin, ginawa na nga ni Tatay Digong noon yun O mas lalo pa si Basti. No, what if na lang yung kung anong ganda at disiplina ng Davao, i-adapt ni Mayor Basti Duterte sa buong Pilipinas. Aba, ang ganda nun. Ang ganda nun. Di ba? Ngayon, siyempre, kapag ganun na at nakasampa na si Mayor Basti Duterte sa bilang presidente, yung mga kurap dyan, matataranta yan. Anak ng teteng, siraan natin to. Ano to? Impeach. Impeach yan, impeach. Oo, ipa-impeach natin yan. Hindi tayo makakupit dito, putangin na. Kahit sa Senado, hindi tayo makakupit. Putangin na, nandiyan yung mga Duterte. Kailangan ngayon pa lang siraan na natin sila. Dahil kapag nakaupo yung mga yan, kawawa tayo. Gago! Kayo, mga vlogger, hindi ba kayo magiging kawawa? Kapag naiupo ang mga Duterte diyan sa administrasyon, sa gobyerno, pati kayo mawawalan ng income. Mawawala ang cash to cash nyo, pati ang 15-30 na allowance. Kabado ang mga gago. Oy, masyado kasi kayo nagpapaniwala kay baklang kabayo. Hindi kasi diba sinabi dun sa audio na hindi lang to hindi lang to isang taon. Diba? Abot pa daw to ng yung sahuran nila, ay yung trabaho daw nila ay aabot hanggang 2028. Mukhang tataas. Kung ako sa inyo, mag-demand kayo. Oo.
Okay, mga tanso vlogger, mag-demand kayo ngayon. Sabihin nyo, taasan ng sahod nyo. Gawing 100K dun sa mga mabababang channel per month. Oo. Ay, nako, eto, tuturuan ko kayo ha. Sabihin nyo sa handler nyo na hindi kayo magbablog or isusumbong nyo sa mga Duterte vloggers, yung mga nalalaman nyo, yung mga conversation, pag hindi tinaasan ang mga sahod nyo. Ay, naku, yun ang gawin nyo. Naku po. Oo, sasabihin nyo, o katulad niyan, etong Team A, Team D. O yung Team D, 100K per month. O yung Team C naman, 150 per month. O yung yung Team B naman dyan, yung medyo mataas-taas ng mga vlogger, gawin ng 200K per month yan. Ay, syempre, hindi papayag si Mike Abby dyan. Gago! Syempre, di ba? Hindi papayag si Mike Abby. Tsaka si Kalokring. Uy, ano ba? Ano yan? Nagtaasan sila ng yung mga kami magaling, ha? Ako ang magaling na vlogger sa lahat ng tanso. Kailangan yung 250K ko per 1530, gawin nyo yan na 350. Ha? Gawin nyo dapat na 350 yan, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na sila lang yung taasan. Gago! Mahal ang maintenance ng Raptor ngayon. Gago! Ha? I-blackmail nyo yung mga handler nyo, mga tanso. Sabi nyo, taasan nyo sahod. Oo. Naku po, biruin nyo, magiging, imbis na isang beses lang kayo mag-live sa isang araw, ang balita namin, ayon sa intel namin, gagawin daw 3-2 yan. Doon naman daw sa nag-upload, gagawing 5 isang araw. 5 upload sa isang araw. Aba naku. Gago! Naku po, no? Okay, tuloy. Political analyst, tila piniflex ng mga Duterte ang kanilang lakas sa politika ngayong hindi lang isa kundi 3 Duterte ang tatakbo sa senador. Ano daw? Tila piniflex bilang pangalawang pangulo ng bansa. Tingnan nyo kung gaano ka-bias to Pakinggan nyo. Ayon sa ilang political analyst, tila piniflex ng mga Duterte ang ayon sa mga political analyst, ang kauna-unahan pong nag-content dito or nag-topic at si Panochi. Ngayon, sabi ni Panochi, sinabi niya to na talagang talagang inaano daw yung lakas ng Duterte. Lakas sa politika ngayong hindi lang isa kundi 3 Duterte ang tatakbo sa pagkasenador. Ito ang laging kasama ni Model tsaka ni Panochi. Kinakabahan na itong mga to. Hindi na alam kung ano gagawin ng puti. Kawawa naman. Oy, bakit kawig mo si James Kumar? Gago! Oy, ano mo si James Kumar? Sino to? Sino tong political na to? Hindi kami mawawalan ng mga paraan, no, to stay relevant and powerful. At be careful not to dismiss us. Never count out the Dutertes. Ang dami namin options. I think yun yung sinasabi natin. Para naman kay political analyst. Gago, ano na sila, nagkukumahog na, O, kita mo, ha? Totoo yung sinabi ko kanina. Kaka-live lang, nag-live ulit. Nagkukumahog na sila, grabe, nagulantang Professor Antonio Contreras, hindi malayong manalo ang mga Duterte. Yun nga lang, of course, like I said, this is a free country, but what is the reason why they want? Hindi malayong manalo ang Duterte talaga. Talaga. Talagang hindi manalo yan. Oo, talagang mananalo't mananalo yung mga yan. Mapasenador, Vice President or President man yan. Kaya magkaalaman na lang tayo sa 2028 at 2025 election. Are they doing this for the people or for the family? And that is something that is going to be hotly debated. That's going to also be something that can... Oy, si Professor nasa trabaho pa ata. Inistorbo nyo. Mukhang nasa project niya pa to. Tignan nyo, may mga computer sa likod. May ID pa siya.
Grabe naman kayo, in-interview niyo. Masyado kayo agad kinabahan. Parang nasa trabaho to, may ID pa eh. Wala pa to sa bahay eh. Hindi nyo man lang inantay muna na makauwi sa bahay bago nyo interviewin. Masyado naman kayo agad natakot. Be brought against them. Okay. Because basically you're running, all of you, it's an overkill. Overkill na naman. Anak ng teteng. Pero yung ginawa sa kay OJC, hindi nyo tinatawag na overkill. Ay, nako. Okay, so ba't damay dito si Atty. Harry Roque? Okay, play. Isang political family. Sa gitna niyan, matatanda ang sinabi ni Atty. Harry Roque na si VP Sara. Si Harry Roque na naman pinuntirya nila. Ay, naku po. Hindi na tayo magtaka nito kung bukas may mga na naman dyan, may abs na ididikit sa thumbnail kay Atty. Harry Roque. Hindi ko alam kung ano na ba puta na. Oy, ito kung sakali man talaga, anong problema? Palibasa mga pangit kayo eh. Hindi doon sa mga tanso. Anong problema kung sakali man kung sakali man na totoo na sige, jowa niya na. Ano pakialam niyo? Yan kasi hirap sa inyo. Buta, gusto nyo mag-asawa ng maganda, gusto nyo magka-jowa ng gwapo. Pangit kayo eh. Gago! Wala na kayong magagawa doon na yan na talaga yung capacity ng mukha nyo. Ang magiging leader ng oposisyon, pinabulaanan niya ng bise. Wala akong pinag-usapan ngayon na politika. Sa tingin ko ay magkaibigan pa rin kami ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin ko, sabi ni VP Sara, sa tingin ko ang turing ko sa kanya ay kaibigan pa rin. Pero sa tingin ko, si Marcos, lalong-lalo na si Lisa, ay hindi na kaibigan ng tingin sa akin. Yan yung ko Yan yung ko dyan sa panayam ni VP Sara. Pero medyo hindi niya lang tinumbok agad kasi nga baka mabad shot na naman siya. At lumabas na naman ang palabas pa lang naman yung movie na yung Professional Liar. Marcos. Pero naging matipid ang tugon niya nang tanungin kung ano ang pinag-usapan nila ni Pangulong Marcos nang ihain niya ang kanyang resignation bilang DepEd Secretary. Sa ibang panahon, pag-uusapan natin yan. Sa ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang transition. Hindi rin masagot ng diretso ni VP Sara ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Bukod dyan, napansin din ng netizens. Ano ba naman kayo? Ilang beses na sinabi, bulok nga yung administrasyon kaya siya umalis dyan. Sana parang kayo eh. Parang kahapon lang kayo pinanganak na hindi nyo alam. Hiwa sa leeg ng bise. Pati mo ito, pinupost talagang sinusumpa talaga no? Ito ba? May makalipa. Ito na yung sagot sa sinasabi mong chikinini. Chikinini daw to, bubo talaga. Gago! Mula noong inanunsyo niya ang kanyang resignation. Sa isang viral TikTok video, tinanong tungkol dyan ng bise at makahulugan ang kanyang... Pati yung TikTok no? Alam niyo masyado na po talagang obsess ang administrasyon sa mga Duterte. Biruin mo oy Sir Diego, may galap shoutout Sir Diego. Biruin niyo pati ba naman tong sa TikTok ibinalita. Pati itong sa TikTok ibinalita. No? Obsess na ang hirap banggitin. Masyado kayong obsess sa mga Duterte, hoy. Oo, masyado kayong kabado. Okay, tuloy natin. Kanyang sagot. Sinambukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Ang gurgur ay salitang Bisaya na ang ibig sabihin ay militar. Paliwanag ni VP Sara sa video na yan. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung na sa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay.
Silang lahat. Walang binanggit na pangalan. Tayo na. Sapul. Guys, sapul sa pa nga, guys. Sino po tinutukoy nyo? Silang lahat. Boom. Gago! Sapul. Ha, panganga eh. Dito tama oh. Sapul eh, tulog. Sino po tinutukoy nyo? Silang lahat. Kasama na kayo dun. Hindi lang masabi ni VP Sara na kasama na kayo dun. Gago! Kasi kayo, hawak na rin nila kayo. Silang lahat. Tayo na. Ang sakit yan. Kaya pala, Sir Diego, nagpa-emergency meeting dun eh, sa mga tansudog youth vlogger. Kasi sa pool sila dito eh. Tapos yan pa, yung about dun sa hiwa. Hindi, kailangan mo ba tanongin yun? Ha? Kapag halata na mainstream media natin, tanga-tanga na talaga eh. Gago! Hindi lahat ha, nandiyan pa ang SMNI. Nandiyan pa yung ibang media na kahit papano eh, ginagampanan pa din nila ang kanilang mga trabaho. Pero lang dun sa iba. solid punch eh. Oo nga, Sir Diego, talagang sapul eh. Ulitin natin, sarap pakinggan. Oo, sarap pakinggan, sarap isampal sa mukha ng mga anti-Duterte to. Leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Silang lahat. Ito, sabay gigil eh, no? Tingnan mo yung mata ni BP Sara, oh. Walang preno-preno, silang lahat. So, sa madaling salita po, no? Sa madaling salita, ang sinasabi ni BP Sara ay talagang buong, eh, kahit naman hindi naman to sa totosin, kahit hindi sabi ni BP Sara, eh, alam naman na natin, na talagang buong administrasyong Marcos ay talagang talagang binaboy or talagang pinagtulong-tulungan nila ang mga Duterte, no, lalong-lalo na si BP Sara. Kaya nga ang ganda nung ang ganda nung sa TikTok ni BP Sara na sinubukan nila akong gurgurin pero hindi nila kinaya. Di ba? Tapos tong mga bobong tansu vlogger, putay na chikinini daw. Bobo lang. Putay na, gaano ba kalaki yung nyo? Gaano ba kalaki yung bunganga nyo hanggang hanggang tawag dito, hanggang tenga? Baka lagpas tenga yung bunganga nyo, kaya kapag naglalagay kayo ng chikinini, hanggang ganyang kalaki, ha? Gago! Putang nila, chikinini, ganun ang haba nun, guys. Ganito, oh. Paano chikinini? Oy, may mali siya. Eh, sabi mo chikinini. Ha? Palibasa walang rumuromansa sa'yo eh. Gago! Maligo ka kasi. Ayaw kasi maligo eh. Kaya walang pumapatos sa'yo. Butay na, chikinini. Chikinini, ganyan kahaba. Hayop ka. Bobo, puta. Butay, asan yung utak mo? Lang binanggit na pangalan ang bise, pero hindi naman sekreto na nagka-tensyon sila noon ni House Speaker Martin Romualdez na pinaringgan pa ngang tambaloslos o isang ganin na mythical creature. Sabi kahapon ni Romualdez na miss na niya ang dating unity. Plastic mo talaga, no? Hayop ka. Ang plastic mo talaga, Romualdez, sa totoo lang. Hindi sa totoo lang talaga ang plastic mo. Kaya pala tinanggal mo na yung mukha mo sa banner, sa sa mga tarpaulin. Gusto mo ilagay yung pangalan mo sa plastic kasi plastic ka. Gago! Kaya pala nasa plastic mo yung pangalan mo, ha? Ha? Gusto mo maging basura. Gusto mo maging basura para kalat ang pangalan mong hayop ka. Plastic ito puta ulit ko. Kalublo silo ka, hayop ka. Dumis mo si BP Sara? Ha? Bakit? Close ba kayo? Gago! Ha? Close ba kayo? Ang tanong. Hindi naman kayo close, ha? Ano ka? Feeling close? Puta, bismis ang putig. Bismisin mo yung mukha mo, hoy. Gago! Alam niyo sa pelikula, ganito yung mga corrupt na mga ng mga politiko. Kasi totoo lang, di ba? Yung mga mukha alam mo, Romualdez, mag-apply ka kay sa Batang Quiapo.
Tingnan mo si Abalos, nasa Black Rider na. Gago! Oo nga! Ay, nako. Baka sakaling ma-promote ka doon, araw-araw exposure mo doon. Di ba? Ito plastic ang hype. We miss the closer interaction. Closure! Hindi ka close nun. Hindi ka mag-assuming din to no? Feeling close ang puta. Kala mo talaga close ka. So, ito to, feeling close. Kaya pala nung tumakbo si Duterte bilang presidente ng Pilipinas, gusto mo maging vice president. Feeling close ka kasi. Gago! Sarap sampaling kaliwat kanan. Hindi tatalab sampal mo dyan, Sir Diego. Oo, tignan mo yung pisngi niya, 3 dangkal. Gago! Yan, plastic ang putik. During the campaign. But nonetheless, there's kaya palang hilig ilagay sa plastic yung pangalan, no? and there's personal and we only wish the Vice President and nothing but the best. Sabi ni Speaker Romualdez na miss daw niya yung unity mo dati during election. Anong comment natin dito? Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enrique. Alam niyo kung bakit walang sinabi si VP Sara? Ha? Tapos ngumiti na lang siya. Alam niyo kung ano sinabi ni VP Sara? Para lang sa akin to, ayon to sa nakita ko sa expression ng mukha ni VP Sara. Kaya napangiti yun, sabi, putang ina to, plastic. Gago! Sabi ni VP Sara, ito, hype ko to, plastic. Ina kasi, grabe ka plastikan nito ni Tamba, no? Oo. Ha? May kaso ka na bukas, wala akong pakialam. Bakit? Totoo naman, plastic naman talaga siya. Tignan mo, paano hindi magiging plastic pagkatapos nyo araw-arawin, pagkatapos banat-banatan araw-araw ng mga bataan mo, tapos na mismo? Ano yun? Anong klaseng yun? Anong klaseng katarantaduhan yun? Mag-isip nga kayo. Itanginang yan. Pagkatapos araw-arawin ng mga bata mo tapos ngayon sasabihin mo, miss? Utang na nung klaseng kagaguhan. Sige nga, kayo nga mag-isip. Sabihin nyo na pagkatapos ka banat-banatan sa pagkatapos tarantaduhin ng mga ikaw yung head. Tapos yung mga bataan mo tinatarantado ka. Tinatarantado yung kalaban nyo. Tapos sasabihin mo, miss? Romualdez, you eating my nerve. Gago! Uy, ba't walang sounds? Ay. Eto, paano naman to? Ano to? VP Duterte nakapokus sa transition, turnover para sa susunod na DepEd Secretary. Eto na, pagkakataon mo to, Lini. Lenny. Tapos, ang masama nito, DepEd Secretary, si Lenny. Bagay, wala naman tayo pakialam, okay nga yun Okay nga yun. Ito yung hindi makakalimutan ng taong bayan na sa iisang departamento ay magsasama-sama ang mga bobo. Gago! Hindi, sa totoo lang, diba? Diyan si Tamba, si Bangag, si Lini, si Lugaw, si Lipad Castillo. Tingnan mo yung administrasyon. Diba? Halos makikita mo doon lahat. Wala kang makitang maayos Gago! Diba? Nagsama-sama sila nung lahat. Ang galing nga no? Ang galing mo, 2024, mapagsasama mo silang lahat. Gago! Ang limit, diba? At least lugaw everyday. Tama nga naman. Kawawa. Tapos halimbawa may papagawa na paaralan si Lenny gawa sa kawayan. Gago! Si Franz Castro daw ay puta lipad lahat ng utak ng mga guro. Gago!
Hatiyahin pala ni ano yan. Puro impacto. Di ba, Sir Diego? Oh, totoo naman siya sabi ko eh. Kahit saan ka lumingon dun sa administrasyon, lahat sablay eh. Gago! Lahat tagilid yung utak eh. Paano hindi magiging tagilid yung utak? O katulad lang ni Tamba. Nakahuli sila ng mga illegal daw, di umano, na mga bugas or bigas. Tapos anong ginawa? Yung bigas, yung mga illegal na bigas, ipinamigay. Tapos, nilagyan niya ng mga pangalan niya. O, di ba? Tagilid ang utak. O, tignan mo yung West Philippines eh. O, hindi na makapangisda yung mga kababayan natin doon dahil sa katapangan, di umano, ng presidente. O, ano ngayon, nung pinalagan sila, ano na? O, ngayon, iyak. Hindi daw lalaban, o, di ba? Tagilid ang utak. Gago! O, tingnan nyo yung sa Pogo. Alayo-layo na nun sa Duterte, pero pilit pa rin nila dinidikit. Ibig sabihin, tagilid ang mga utak. Gago! Okay. So ngayon, sir, napatulog tayo sa transition. Kahit naman tong TV5. Ano naman, TV5, umayos naman kayo. Makisama naman kayo sa amin. Wala na kaming marinig sa interview nyo. Ano klaseng interview to? Ultimong mic, wala kayo. Bibigyan ko kayo ng mic, TV5. Tingnan na yun, kasi kakasip-sip nyo sa gobyerno, nangyari sa inyo eh. Eto. Gamitin, tagal ko nang hindi nagagamit to, gamitin nyo muna. Putay na, wala kaming marinig, puro langaw. Anak, sige nga, pakinggan nyo kung may maririnig kayo, play natin. So ngayon, sir, napatulog tayo sa transition ng Department of Education. From me to the Secretary, and after that, pag-usapan namin sa Office of the Vice President, pag namin yung mga underserved na university natin. Hindi mo lang kayo gumamit ng noise reducer. Meron namang apps na gano'n. Kailangan turuan pa namin kayo eh. Para mawala yung yung mga ingay dun sa anak ng teteng naman tong TV5 na to. Nag-i-interview na lang kayo, ang ingay-ingay pa. Makisama kayo sa amin ba? Kayo na nga lang nagbabalita, kami na nga lang nagre-reaction. Wala pa sa ayos yung balita nyo. Depende na yan kasi the position ng Secretary is the position of trust. So, pangalawa, wala voice cancellation yan. Hindi lahat ng mga education secretaries are from the education sector. Unang-una talaga kapag secretary ka, kailangan talaga isang leader at isang manager. Ay nako, BP Sara, wala nang ganyan. Oo. Wala na pong ganyan, BP Sara. Basta hindi mo kukontrahin ang mga gusto, ang gusto ng administrasyon, pasok ka. Diba? Kahit anong BP Sara, basta ikaw ay talagang pasok na pasok ka. Wala nang tawag dito. Wala nang kesyo anong position mo sa dating mo, okay na yung pasok ka, basta wag mo lang kahit anong makita mo sa administrasyon na mali, gawin mong tama. Kailangan, yung anong makita mo, halimbawa, yung abot dun sa bigas, nakita mo yung pangalan ni Tamba dun, di ba? Wag mo sitahin yun. Maging proud ka lang dun dapat. Pasok ka bilang DepEd Secretary. Ay, so syempre, eto, no? Tapos na tayo doon. Sa ganon. So ngayon, ang papanorin natin, alam naman natin na talagang sisibol yung mga against dito
dito sa ano na to, yung mga against dito. Siyempre, unang-una, unang-una magiging against eto. Ayan na siya.